hawak natin ang beat. I personally disposed the money in less than 24 hours. Lahat po yun ay walang record ng birth, marriage, or death. Sa Kamara, nagsisimula ang impeachment process. Sa atin ang unang galaw. Sa atin ang direksyon. At gaya ng sabi ng mga kabataan, hawak natin ang beat at sa kapangyarihang ito, pananagutan sa taong bayan ang dapat manaig. The House initiates. The Senate decides. Under the Constitution, the House has the exclusive power to initiate all cases of impeachment. The Senate, on the other hand, is the impeachment court. I cannot vote intelligently without her name on the ballot. Neither can go out and vote wisely unless the name Inday Sara Duterte Carpio appears as a candidate in the 2022 presidential race. I read from several media reports that 125 million OBP confidential funds in 2022 were reportedly utilized in just 11 days. This is wrong because I personally disposed the money in less than 24 hours. Tama po ba na ayon sa Sabaya Complaint sa paragraph 67, walang anumang record ng kapanganakan, kasal at kamatayan sa PSA para sa mga pangalang Mary Grace Piatos, Milky Sequoia, Kokoy Villamin at Irene Tan, bukod pa sa iba pang mga pangalang nakasad sa nasabing reklamo? Lahat po yun ay walang record ng birth, marriage, or death, except po doon sa isa, yung kay Irene Tan. So, yung Irene Tan po kasi ay common and wala pong ibang basehan na sa verification. Kaya, may matches po tayo na nakuha. There is a motion to issue subpoena to Senator Sonny Trillanes. The motion is approved. Since Bataan is parallel Metro Manila, Bataan can be one of the major solutions. In fact, yung lumabas yung JICA study noong 2018 na tumaas na po yung losses per day to 3.5 billion. I was governor then. At pinush namin yung Bataan-Cavite Interlink Bridge. This is not being done because of Bataan. Because Bataan is a small province. This is being done because of the relevance of Bataan in solving the mega problem of Metro Manila. Yes, I just have one quick question kay Secretary Lopez. Nakita kasi natin dito, no, puro public yung nandito sa toll discounts. Alam natin lahat dito apektado. Just a suggestion, is it possible na maisama din natin yung mga private vehicles dahil apektado din naman sila? Alam natin dito na napakalaki ang nagiging kontribusyon ng middle class para dito sa ating bansa. Ngunit damang-dama na nila. Hindi lang ang transport sector ang nakakadama,
ng krisis na ito, kundi lahat at karamihan dito yung mga middle class natin na lagi na lang nilang iniisip, lagi na lang yung vulnerable lang nakakakuha ng kahit papanong tulong galing sa pamahalaan. Pero paano naman yung mga middle class na kami mismo, sa amin nanggagaling yung majority ng buwis natin? Paano naman kami?